Good morning, learners. Welcome to our math class where you enjoy learning math at the same time. To our grade 5 learners and to our Professor Maria Sorianosos, I am delightful to be with you again. Today, we are learning about measure time using 12 hours and 24 hours. I am Rosalind Dueñas. I am your teacher in Math 5 from GRC Manila. Bago tayo magsimula, hayaan tayo muna ay manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang pag-iingat. Magsitayo po ang lahat mga bata at tayo ay manalangin. Let us pray. Dear God, thank you for the hundredfold for the love and care that you've given us. May we in return to your good works multiply it with the love and respect, add more faith, subtract the unworldly behavior and evil works, but divide your given talents to others. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po kayo magsipag-upo mga bata. Sa ating energizer, magsitayo po muli ang lahat at tayo ay sasayaw na pantropiko. Alam na niyo yan dahil sikat ang sayaw na ito. Pasensya niyo si teacher hindi ako masyado magaling. Thank you. Magsiyapo na po ang lahat. Salamat po. Para sa ating attendance, maaari bang sabihin nyo kung sino ang absent? Tignan nga ang inyong katabi. Meron bang lumiban sa klase? Magaling kung gayon. Lahat ay present. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating klase, meron akong rules para sa ating pagsisimula. Kailangan kayong sumunod sa ating rules na nakatakda upang maging maayos ang ating pag-aaral. Una, make yourself comfortable. Focus on our discussion. Get your notebook, ballpen or pencil. Respect and listen to the teacher. Raise your hand. If you want to speak, be prepared for class. Be quiet when the teacher is talking, and share your new ideas and listen very carefully. Next. Okay, class, before we start, let us have a review about the topic yesterday. Complete the following numerical series. Number 1, I have number 6, 8, 19,
12, 14, 16, 18. Number 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Susunod siya. 7, 7, 9, 10, 11. Number 3, 16, 22, 19. 16, 22, 19, 26, 22, 30, 25. 26, 22, 30, 25. Number 4, 12, 16, 12, 16, 48, 12, 16, 48, 52, 156, 52, 156, 160. Next, number 5 is 22, 28, 22, 28, 21, 27, 21, 27, 26, 19, 26, 19. Okay, class. Now, these numbers, itong mga number na ito, ang tawag dito ay numerical series. Ngayon, hanapin natin ang sagot. So, number 1, 6, 8, 19, 12, 14, 16, 18. What is the next number? Anyone? Ano ang next number? Yes, Charmaine. Very good. Next number is 20. 20 and Jamaica. Yes, 22. 22. Ito yung answer niya. Next number na sa numerical series. Next. Next, so 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. What is the next number? Jessica. Okay, Jessica. Very good. Number 13. Next is 14. Next number. Number 3. Number 3 is 6, 16, 22, 19, 26, 22, 30, and 25. Next number. Angel. Ano ang susunod na number sa 25? Very good. It's 34. Next, 34 and 20. What? 28. Next number is 4, 16, 48, 52, 100, 56, 160. What is the answer? Anyone? Magtaas kayo ng kamay para Okay. Yes. Ronald. Anong sagot dito? Ano ang sunod na numerical series niya? Yes, it's 480. 480 and 484. Last number. 22, 28, 21, 27, 26, 19. Okay. The answer is 25 and 18. Very good. Good job, kids. Palakpak nga niyo sa mga sarili. Tunay nga na nakinig kayo kahapon. Ngayon naman, in everything we have different activities that we are doing. And it takes a time. And it takes us time. Ano yung mga ginagawa natin na nag-spend tayo ng oras? Kagaya ng sa bahay, ano ginagawa ninyo? Tumutulong kayo sa gawaing bahay, kagaya ng paghugas ng pinggan. Paghugas ng pinggan, tapos naglalaro. Playing with friends. Ano pa? Biking. Watching TV. Okay, very good. Ang lahat ng yan ay nag-i-spend ng oras. Meron ako dito ng digital number. Ang tawag dito ay
Digital clock, sorry. Digital clock. Okay. May babasahin ako. Luisa studies her lesson up to this time. Sabi dito, look at the time on the digital clock. It's 20:30, right? The clock says 20 hours and 30 minutes. What does it mean? Okay, dito muna tayo. Ang paggamit ng oras, once time passes, kapag lumipas ng oras, it will never come back. Allot a specific time each day to things you do. There are two ways of telling the time. The 24-hour clock. This is 24-hour clock. Talking about time is 24-hour system. Meron siyang AM at saka PM. Ang tawag din sa kanya ay civilian time. This is 24-hour clock. Dito ko siya. Nakikita ba, children? Ayun yung 24-hour clock. The 12-hour clock, sorry. The 12-hour clock runs from 1 a.m. To noon, and then from 1 p.m. to midnight. The 24-hour clock, ito naman yung 24-hour clock. The hours spoke the numbers from 0-100 hours, 0-100 hours to 2,359 hours. Magkaiba po siya ha. Itong sa aking kaliwa ay 12 hours clock. Ito naman ay 24 hours clock. Ito ang 12 hours. 12 hours. Ito naman ang 24 hours. Ang orasan na to ay ito yung 24 hours o yung tinatawag na civilian clock. Ito namang isa ay 24-hour clock o yung tinatawag na military clock. Sa 24-hour clock, meron siyang AM at saka PM. Samantalang sa 24 hours, wala siyang AM at saka PM. The 24 hours uses time convention in which a day runs from midnight and it's divided into 24 hours. Etong digital na to na 2030, the digital clock says 20 hours and 30 minutes. To change this time to the clock, to change this time to the 12-hour clock, take away 12 from the hours. Take away 12. Halimbawa, ito yung sa 12 hours. Pag ginamit mo yung military clock, bali tatanggalin mo lang yung 12. Tapos, 20, bali ganito yan, 20 minus 12, 20, ito yung 20, di ba? 20, ima-minus mo lang yung 12. Minus 12. What is the answer? 20 minus 12 is equal to 8. Ito yung 20. Ito siya. Yung 12, para malaman natin ang oras, kasi magkaparehas lang naman sila. Para malaman ang oras, ima-minus natin ang 12 na to sa 20. Ang sagot niya ay 8. Kaya ang oras niya ay 8:30 ang kanyang oras. So we know it sometimes part 8 is the evening. The number after the colon gives the minutes. Ito po yung sinasabi na itong colon na to. Ay yung sinasabi na minutes. Ito yung hour, ito naman ang minutes. Luisa studies her lesson up to 8:30 in the evening. Ibig sabihin, si Luisa daw ay nag-aaral daw siya ng up to 8:30. Lagyan natin 8:30. Ay, matambol. 8:30 in the evening PM. Ayan. Yung sa military time, 20:30 hours.
sa sa 12-hour clocks, 8:30 p.m. Ganun daw kahaba hanggang 8:30 p.m. doon nag-aaral si Luisa. The hours keep 8 from 12 to 24, while on the 12-hour clock, after the 12-hour clock, it start over again at 1. When we see the clock that shows sometimes like 14:24, the clock is using the 24 format. Kasi di ba may makikita tayong ganyan. Ang military time, kasi ito yung nasa loob, ito yung 12-hour clock. Yung nasa labas naman, from 0-100, 13, 14, bali pag inano mo siya, pag ginamit mo tong military clock, ipa-plus mo itong, di ba, 12 o'clock, 12 o'clock. Ipa-plus mo lang itong 1 plus 12, kaya 13, lahat yan, ipa-plus 12 mo lang. Halimbawa, 12 plus 1 is equal to 13. Continue. When we see a clock that shows something like 14:24, kagaya nito, 14, may makikita tayong oras na ganito, 14:24. 14:24 hours format. The form of timekeeping is commonly used in Europe and other part of the world outside in North America. Ito palang military time, military hours format. Ito yung ginagamit dun sa bansang Europe o sa malapit dun sa North America. Okay, let's take another example. Meron tayo ditong 22:15. Nakikita pa ba ito? Sure, may nakikita. 22:15. Okay. 22:15. The clock says 22 hours and 15 minutes. 22 hours and 15 minutes. To change this time to the clock hours, take away 12 from the hours. Kagaya ng ginamit natin kanina, ima-minus pa rin natin yung 22, tatanggalin natin yung 12, tapos 22 minus 12 is equal to, what is the answer? 22 minus 12, yes. The answer is 10. Ang oras ng 22, kagaya dito, 22. 13, 0-100 hours, 13 hours, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Nakatapat siya, di ba? Sa sa 10. Ibig sabihin ng 22 ay 10 o'clock. 22:15 sa military time, sa 12-hour clock naman is 10:15. 10:15 in the evening. So how do you convert from 24 hours time to 12 hours clock time? The following simple step will help us change from 24 hours and 12 hours clock using the AM and PM. If the hours is exactly 12, then simply label it as noon or midnight. Okay. Kapag ang oras daw ay nakaturo siya sa 12, ano daw ang oras yun ay naka-level daw siya sa noon, sa tanghali, o kaya naman sa midnight. Next, in the hour of 0-100, then change it to 12 and add AM. Kapag nakalagay naman siya sa military time, 0-100 hours, change it into 12 and add AM. I-add lang natin, papalitan lang natin ng 12, tapos i-add natin ang AM. If the hour is greater than 12, pag mas mataas na daw siya sa 12, then simply subtract 12 from the hour and then add PM. Okay, simple lang yan. Kapag ang greater than 12, halimbawa, napunta na sa 1,
Sa military time, 1300s na siya. 1300, 14, 15, and so on. Kapag greater than 12 na siya, nagiging PM na. Pero, pag dito sa 000, hanggang dito lang siya, AM yun kasi, No. kapag ang oras ay nakatutok, ang kamay ng orasan ay nakatutok sa 00, ibig sabihin niya, ito yung 12. Ayan. Ibig sabihin, hanggang dyan lang siya ang AM. Pero pag lagpas na siya, greater than 12 na, nagiging PM na ang bilang sa military time. Okay. Otherwise, simply label it as AM time and remove any leading zero. The minute and the second never change. In 24 hours time, the minutes don't change. Ang minuto daw, ito, hindi siya pwedeng magpalit, hindi siya pwedeng palitan. The minutes and the second never change when changing from 24 hours to 12 hours time format. Ayan. Halimbawa, 1:15. 1:15 a.m. 1:15 a.m. Pag kinonvert natin siya sa military time, magiging 01:15. Ito na yung lalabas sa military time. Next is 2:45 a.m. Sa military time is 0.2 02:45 and 45. 3 is 6:45 p.m. So military time is 18:24. Last number is 8:30. Sa military time is 20. Naintindihan ba, class? Next, another example. Kapag meron akong 13 minus 12, ito siya, oh. 13 minus 12 is equal to 1 p.m. 1 p.m. 14 minus 12 is equal to 2 p.m. 15 minus 12 is equal to 3 p.m. and so on and so forth. Basta i-minus lang yung mag-a-add lang ng 12 kapag greater number na, kapag PM na ang pinag-uusapan. Another example, 1436. Anong number ano ang military number ang military number 1436. Ano yung 12-hour clock sa 1436? Ang sagot dun ay 2:36. Ang gulo na ng ano ko. 1436. Ang oras na ay 2:36 p.m. Sa military time. Next, kapag ang oras niya naman ay sa 12-hour clock, military time na 9:24, ang oras naman niya sa 12-hour clock is 9:24 p.m.
Next is 0 hours and 45 minutes. Sa 12-hour clock naman is 8:36 p.m. Naintindihan po ba? Madali lang siya maunawaan kasi mag-a-add ka lang ng 12 sa number na nakikita natin dito sa 12-hour clock. Mag-a-add na plus 12 kasi pag PM. Pag PM ang pinag-uusapan. Next. Ito naman tayo. Dumako naman tayo sa conversion. Convert from 12-hour clock to 24-hour clock format. The following simple step will help us change from 12-hour to 24-hour clock. If the hour is exactly noon, sa tanghaling tapat daw ang nakatapat ang oras, then simply remove PM. Mula sa 12 hours clock, kapag ang kamay ay nakatapat sa noon, simply remove PM. If the hour is midnight, then change to 000. Papalitan mo lang siya ng 0 kapag midnight na. Madali lang siyang maintindihan. Next, otherwise, the hour does not change. It is less than 10, then add 0 before the digit. The minutes and the second never change when changing from 12-hour to 24-hour format. Example, 1:25 a.m., 1:25 a.m., 1:25 a.m. Sa military time, 1:25 a.m. Sa military time is 13:20. Sa 12-hour clock, meron tayong 1:25 a.m. Sa military time naman, meron siyang 13:25. 100 hours. Next example, 4:10 p.m. Ano ang sagot? So 4:10. Sa military time, meron siyang 16:10. Hindi nilalagay yung PM ha. Basta tatandaan nyo lang kapag military time, wala na siyang PM or AM. Next number. Sa 12-hour clock, pag midnight, 0 hours, 1 a.m. Sa 1 a.m., 100 hours. Sa 2 a.m., sa 2 a.m. ng 12 o'clock is 200 hours. 3 a.m. 300 hours. 4 a.m. 400 hours. 5 a.m. 500 hours. 6 a.m. and so forth. 6 a.m. is 600 hours. And so on and so forth. Ito naman yung tinatawag na post-meridian. Sa post-meridian naman, ito yung tinatawag na PM. Kanina yung AM. Ngayon yung PM niya. Basta sa noon, 1200 hours, sa 24 hours. 1 p.m., meron siyang 1300 hours. 2 p.m., 1400 hours. 3 p.m., 1300 hours. 4 p.m., 1400 hours. 5 p.m. is 0500 hours. 1 p.m. again. 1 p.m. is 1300 hours. 2 p.m., 1400 hours. 3 p.m., 1500 hours. 4 p.m., 1600 hours. 5 p.m., 1700 hours, and 6 p.m., 1800 hours, and so on hanggang sa 00:00
100 hours. Ganito yung ano niya. Ay. 00, 100 hours. Ayun yung kanyang. Hanggat hindi pa siya dumarating sa 00, ang oras ng for 12 hours clock is 11:59 p.m. Pag dumating na siya sa gitna na 12, ito yung tinatawag na midnight. Magiging 00 na siya, 100 hours. Ano yung napansin ninyo sa AM? Kapag kinonvert natin siya. Children, ano yung napansin ninyo? Yes, nagdadagdag lang tayo ng 12. Halimbawa, 12, 0, 100 plus 12, kaya naging 1300 hours. Nagdadagdag lang siya kada number para ma-convert natin siya sa military time. Okay, let's practice this. Meron akong papa-assignment sa inyo. Gawin ninyo ito sa bahay, pagkatapos bukas ipasa ninyo sa akin. Lastly, remember that there are two ways of telling time. The 12 hours time, or the civilian time, and the 24-hour format, it's military time. The 12-hour clock uses the time convention in which the 24 hours is divided into two periods, the AM and the PM. The AM time is just the same. The AM time is just the same on the military time. To change the PM time to the 24-hour format, except for noon, we add the, okay, ganito lang yan. Etong dalawang orasan na to, etong isa ay 12-hour clock, ito namang isa ay 24-hour military time. Kapag ginagamit natin ang 12-hour clock, pag umaga, naglalagay tayo ng AM, samantalang kapag dumating na siya sa ang kamay ng orasan ay tumutok na sa 00, ibig sabihin, mag-a-add na tayo ng 12 para makuha natin ang, para malaman natin ang military time na katulad nito. Diba? 12 plus 1. Sorry. Okay, class, ngayon naintindihan na natin ang paggamit ng 12-hour clock at ang 24-hour clock. May papa-assignment na lang ako sa inyo at bukas ay ipapasa nyo ang inyong mga gawa. Maraming salamat. Paalam.